sa karamdaman. Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible,
po sa lahat po ng ating pong mga tagapakinig. Muli po, narito ang programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Isang programa na sa inyo po ay naghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya nga po sa mga oras po ito mga kapatid ay malugod po kayong inaanyayahan na ako po yung inyong samahan sa loob po ng isang oras ng ating pong pamamahayag ng kanyang mga salita, isang pagkain espiritual na sa ating po patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng ating pong mga buhay pananampalataya. Hallelujah! Praise God! Patingin po muna natin ang ating mga kapatid ngayong umagang ito. Sa Diyos walang imposible. Good morning po sa ating kapatid na Sister Lisa Villarico mula po rito sa sa Las Piñas, Almansa, Las Piñas po. Ano po? Praise God. At ganun din po mula po sa Canada, batiin po natin ang isang mapagpalang gabi, Sister Marilu Quinto. At ganun na rin ang kanyang asawa na si Brother Israel Quinto. Sa Dasmariñas, Cavite, isang mapagpalang umaga po kay Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Hallelujah. At ganun din po sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, Sister Annalisa. Ano po? Praise God. Sa inyong mga anak. At ganun din, isang mapagpalang umaga sa lahat ng sumusubaybay. Ang sabi po ni Brother Max Arsadon Tapulaw. Ganun din po sa iyo, Brother Max. Isang mapagpalang araw ng Huwebes at nawa ay kayo ay nasa mabuting kalinga ng ating Panginoong Diyos. Ganon din ang inyong sambayanan. Ano po? Praise God. Sina Daryl Russell at Diane Lee at ganon din ang iyong mga apo. Sa Diyos walang imposible. At mula naman po rito sa Las Piñas, sa may Aristocrat Village. Praise God. Na meron pong kahilingan ngayong umagang ito kay Sister Ningneng Moreno Ragasa. Ang kanyang prayer request ay ipopromote daw po yung kanyang Providence Memorial na mas marami pa kaming client na makuha. Praise God, hallelujah. So, nagpapapromote po siya ng kanyang, kung nais man sino sa inyo ang kumuha ng isang Providence Memorial. Praise God, Memorial Life Plan para po sa inyong paghahanda, sa inyong sarili. Praise God. So, alam lang kayo kay Sister Ningneng Moreno Ragasa. Good morning na rin sa iyong mga kasama dyan sa bahay, Sister Ning, kana Brother Francis, Goku, Gohan, at Goten, at ganun na rin kay Prisha. Hanap buhay. Isang mapagpalang umaga rin kay Architect Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas. Hallelujah. Salamat po sa inyo pong pagbabahagi ng inyo na para po sa mga nasalanta ng bagyo. Ano po? Praise God. Hallelujah. Dito po sa ating pong donation drive ay ating pong babanggitin ang mga pangalan ng mga nagbibigay at nagtumutulong sapagkat nais ko pong maging transparent po ang ating pong donation drive. Hindi naman sa kung ano-ano po, hindi naman sa tayo po ay kumbaga kailangan lang po nating ipakita sa kanila na yung pong ating donation drive ay transparent po. Hallelujah. Kaya sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga tulong at nag-donate, wag po ninyong isipin na kaya ko binabanggit ang inyong mga pangalan ay po para ho ito ay ipaalam at i-announce at ito ay ipagmalaki. Ano po? Hindi nais lamang po nating maging transparent po sa ating pong donation drive. Ikaw ay pagpalain, biyaya ng Diyos. Kaya po yung sambayanan ng mga Rosas ay nagpahatid ng kanilang tulong na po isang box po yon at may kasama pa pong cash. Tunay na kasiyahan, pag-ibig ng Diyos ay tabayanan po ninyo at atin pong sasabihin lahat ng mga tao na nagbigay ng kanilang mga tulong. Ano po? Walang imposible kung
kung sa kanya'y mananalig sa Diyos. Good morning kay Sister Jessie Castillo ng Las Piñas. At ganoon din po sa iyong mga kasama dyan, sa iyong mga anak, Sister Jessie, ha? Walang imposible. At kay Nanay Carmen Somido, isang mapagpalang umaga, at sa iyong asawa na si Tatay Nick Somido. Hallelujah! Dadako sa ating pong pambungad na panalangin, mga kapatid. Ating pong anyayahan muli ang kanyang banal na espiritu na tayo po ay pangunahan sa umagang ito. Hallelujah! There is healing in your name. There is salvation in your name. There is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay labis na nagpapasalamat sapagkat muli binigyan po ninyo kami ng isang panibagong umaga. Isang panibagong araw, Panginoon, na nagduduktong sa amin upang kami ay patuloy na sa inyo ay makapaglingkod at patuloy na magbigyan ng kaluwalhatian ang iyong dakilang pangalan. Sa gayon, Panginoon, muli maitaas po namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Mahayag ang iyong kapangyarihan. Ngayong umaga, O Diyos, amin pong pinagkakatiwala sa iyo ang aming pong gawain. Kayo po, O Diyos, ang patuloy na dumaloy at kumilos sa aming kalagitnaan. Gabayan at turuan po ninyo kami salig lamang po sa katotohanan ng iyong mga salita. At ngayong umagang ito, Diyos, inaangkin po namin, Ama, ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. Kayo po, O Diyos, ang mangusap salig sa katotohanan ng iyong mga salita. At hayaan po ninyo, Ama, na muli maranasan namin ang kapangyarihan nito sa aming buhay. Dinadakila at pinupuri ka namin, Ama, sa umagang ito. Nawa, mas marami pa ang maabot at marating ng iyong mga salita upang sa gayon ay mas marami pang tao ang makakilala sa iyo at kilalanin ka bilang Panginoon at tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. O Diyos, ngayong araw na ito, muli amin pong pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, ng aming pong mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos ng kasagutan at kakukunan sa lahat po ng aming mga panalangin. Malayan po ninyo, Ama, ang bawat isa na makikinig at hayaan po ninyo, O Diyos, na sila ay tunay na makaranas ng mga tanda, himala at kamamalagan ngayong umagang ito. Muli ay maingat po namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Check mo, Sister Annalisa, dahil sa akin malakas po ang audio ko. Mahina daw ang audio sa iba. Praise God. Pakicheck niya lang po, ano po mga kapatid. Dahil dito po sa aking monitor ay malakas po ang audio. Hallelujah. Yung po palang cash donation ay galing po sa mga anak ni Architect Leo Rosa sa kanyang mga apo at anak. Hallelujah. Isang mapagpalang araw ng umaga, praise God, kay Sister Emmy Diaz ng Ligas, Bacoor, Cavite. Ganon din po sa inyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Jonah, IB at Reg, at gayon na rin sa iyong apo na si Rayhan.
Good morning mula po sa San Pedro, Laguna kay Brother Bob Yuson Atendido at ganoon na rin po kay Sister Becky Atendido at sa inyong apo na kasama ninyo at sa inyong mga anak. At mula po sa Dasmariñas, hallelujah, purihin po ang Panginoon Diyos. Batiin po natin si Brother Luisito Mikiyabas at ganoon na rin po si Ate Eloy Mikiyabas, ha? At ganoon na rin po, batiin po natin ang ating kapatid mula po sa bansang Canada, Sister Memia Tupas Tapulaw. At ganoon din po ang kanyang mga kasama diyon na sina Diana at J.R. Kalikdan. At isang mapagpalang umaga rin mula po sa TS Cruz Subdivision. Batiin po natin Sister Marilyn Sorribio at ganun din po ang kanyang mga anak. Ano po, sina Elaine, Elika at Jelay. Praise God. At gayon na rin po ang inyong mga kasama dyan sa compound ninyo. Ang Veterans Motor Shop ni Brother Obet Sorribio at ang kanyang mga anak na sina Bimbi, Bob at Hurt. Natin Sister Jocelyn Kalinawan Primero ng San Nicolas, Bacoor, Cavite. Isang good morning sa inyo. Okay po, tayo po'y magpapatuloy po sa ating pong gawain mga kapatid. Huwag po ninyong kakalimutan na ibahagi at i-share po ang ating programa sa lahat po ng inyong mga FB friends, sa mga kamag-anak, sa mga mahal sa buhay, sa mga kamag-agawa at mga kasamahan sa komunidad upang sa gayon sila man po ay makinabang po sa salita ng Diyos at makakilala sila sa ating Panginoon. Amen? Praise God! Hallelujah! Ihanda na po natin ang ating mga kagamitan, ang ating Biblia, ang ating lapis at papel. At higit sa lahat mga kapatid, huwag po kayong makakalimot makipag-engage. Po, sumagot po, makipagtalakayan, mag-comment po kayo sa ating pong pag-aaral. Sa gayon po naman ay nalalaman po ng inyong lingkod na kayo po ay nariyan pa at nakikinig sa programa ito. At pinaka-importante, yung pong ating matututunan ay ating po itong ipabuhay, i-apply po natin sa ating buhay upang sa gayon ay hindi naman po mawalan ng saysay ang ating pong pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Good morning kay Sister Becky Garcia ng BF Resort at ganoon din po sa iyong mga pamangkin na sina King at ganoon din po kay Mary. At mula po sa Canada, Montreal, Canada, kay Sister Elizabeth Ramirez. Hallelujah. At sa iyong asawa na si Reynaldo Ramirez at ganoon din po sa iyong mga anak, Sister Beth Ramirez ng Montreal, Canada. Hallelujah. Okay, update po muna tayo sa ating pong donation drive. Cash donation po natin as of today is 17,000 cash. Praise God. Purihin ang Panginoon Diyos sa mga kapatid na nakibahagi at nag-donate po ng cash donation. Pagpalain po ng Diyos ang inyong mga kabutihan. Ha? At kung sa mga nagbibigay po ng mga foods, mga non-foods at mga hygiene, salamat din po. Praise God. At marahil ay nakita naman po ninyo sa larawan po, sa picture po, yung ating pong cash, yung pong ating in-kind donation na ibinahagi. So, iipunin po natin yan mga kapatid. Ano po? Baka ipon tayo ng marami at pagkatapos ay atin na po itong ipadadala sa mga nangangailangan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Oh, Lilibet pala. Sorry po, Sister Beth. Lilibet Ramirez. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Okay, ang ating pong paksa. Balik po tayo sa ating pong paksa mga kapatid. Nandun pa rin po tayo sa Why Lord? Part 3 na po tayo. Bakit Panginoon sa dinami-dami ng tao ako pa, no? Okay, ang ating pong hashtag ngayong umagang ito ay 3 bagay na dapat nating alalahanin kapag tayo po ay nasa panahon ng pagsubok, nasa panahon ng kagipitan, nasa panahon ng pagtitiis, ay may mga bagay na dapat po tayo'y alalahanin upang sa gayon tayo po ay
hindi po ma-overwhelm, ano po, hindi po tayo magapi at hindi tayo tuluyang manghina. Hallelujah, purihin ng Diyos. So alam po ba ninyo na ang ating mga pagsubok, mga kapatid, ay idinisenyo para lamang sa atin. Mayroon pong isang nagsabi na ang Diyos ay umaangkop sa pagsubok sa tao upang kung ano ang mangyari sa iba ay hindi maikukumpara sa kung ano ang nangyari sa Kanya. Praise God, o sa atin. Ang ating mga pakikibaka ay hindi po pare-pareho. Hindi ho ito, kumbaga, magkakatulad. No, dahil mayroon tayong isang matalinong Diyos, isang matalinong Ama na iniaangkop niya ang mga pagsubok sa bawat isa sa atin. Kaya nga, di ba, binabanggit doon sa banal na kasulatan na ang Diyos ay tapat at hindi niya hahayaan na tayo ay dumaan o pahintulutan ang pagsubok na hindi natin kaya. Sa halip, siya ay magbibigay ng kaparaanan upang ito ay malagpasan po natin o mapagtagumpayan po natin. So, iniaangkop ng Diyos ang bawat pagsubok ayon sa kakayanan ng bawat isa sa atin. So, dito ay sinasang-ayunan ni Santiago ang damdamin ito, mga kapatid. No, sa isang kahulugan, ang kanyang buong liham ay tungkol sa kung paano tumutugon ng maayos kapag ka nasa ilalim tayo ng mga pressure o mga pagsubok o mga alala o mga kabagabagan. Ipinapaalala niya sa atin na ang mga pagsubok ay isang kinakailangang bahagi, praise God, ng ating paglago sa ating pong buhay espiritual. Yan po ay masasabi natin, mababasa natin doon sa Santiago talatang 1, 2 at 4. At mayroong isang pagpapala na inilaan para sa mga tumutugon, doon sa mga nagre-respond ng tama sa bawat pagsubok. Yan po naman ay binanggit doon sa talatang 12 ng Santiago 1. Kaya't hindi dapat sisihin ng Diyos pagdating ng mga mahihirap na oras at panahon sa ating buhay. Yan ay kanyang sinabi roon sa talatang 13 hanggang 15 ng Santiago 1. At ngayong umaga sa ating teksto, sa talatang 16 hanggang 18 ng Santiago 1, ay isinusulong ni Santiago ang mga pagtatalo sa pamamagitan ng pagpapaalala sa atin na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, kahit na sa panahon ng ating pinakamahirap na pagsubok. Masasabi natin ito sa ganitong paraan: ang Diyos ay wala sa pagsubok sa panahon ng ating mga pagsubok. Tayo ang nasa pagsubok, hindi ang Diyos. So gumagamit siya ng mga mahihirap na panahon upang subukan ang ating pananampalataya. Ipinapakita sa atin ng talatang ito ang tatlong bagay na kailangang dating tandaan kung tayo ay papasa sa iba't ibang antas ng pagsubok. Hallelujah! So basahin po natin, mga kapatid. Okay? Sabi dito sa talatang 16 hanggang 18 ng kabanatang 1 ng Santiago, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anumang pag-iiba. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Praise God! So dito sa ating binasa ay ating titignan ang sinasabi ng Diyos na dapat alalahanin sa panahon na ikaw ay dumadaan sa matitinding pagsubok ng buhay. Unang-una na po, praise God. Sabi po rito sa talatang 16, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Okay? So number one things to remember is to remember God's love. Alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa panahon ng mga pagsubok.
kung dumarating ang mga mahihirap na sandali sa ating buhay, alam nyo, mga kapatid, no, ay dapat nating inaalala, no? Praise God. Hallelujah. Dahil pag dumarating po ang mga ganitong mahihirap sa sandali ng ating buhay, ay madali nating isinisisi o sinisisi ang Diyos sa lahat ng mga problemang pinagdadaanan po natin. No, tulad po ni Adan at ni Eva, no, sila po ay eksperto na. No, tayo po ay nagiging eksperto sa ating pong mga pagpasa, pagtuturuan sa mga nangyayaring pagkakamali sa ating buhay. Madali tayong nakapagtuturo. Kaya nga sinasabi po rito, mga kapatid, ng ating binasa, huwag malinlang sa pag-iisip na maari nating sisihin ng Diyos sa mga tuksong kinahaharap natin. Ito ang unang bagay na nais ni Santiago na makita natin. At pagkatapos po ay nagduktong po siya, nagdagdag siya ng isang mahalagang katotohanan na tinawag niya ang kanyang mga mambabasa, no, na minamahal kong mga kapatid. Dinuktong niya, matapos siya sabihin, huwag kayong padaya, no, huwag kayong magpalinlang sa paanong paraan. Mga kapatid, na tayo ay nadadaya, no? Nadadaya tayo dahil sinisisi natin ang hindi dapat sisihin sa mga pinagdadaanan po natin. At pagkatapos nga idinuktong niya yung mga minamahal kong mga kapatid, no? Isang mahalagang katotohanan na tinawag niya ang kanyang mga mambabasa na minamahal kong kapatid. Hindi ito isang termino ng pagmamahal kumbaga hindi lamang ito isang termino ng pagmamahal bilang praktikal na bagay. Praise God, dahil hindi naman alam at kilala ni Santiago ang mga Kristiyanong Hudyo na nagkalat sa maraming lugar na ayon doon sa talatang 1 ng kapitulo 1. Kaya't nang sinabing niya na mga minamahal ko, walang alinlangan na ito ay may katotohanan. Ngunit ang mga pangungusap na ito ay nangangahulugang mas higit pa dito, mga kapatid, dahil ipinapaalala ni Santiago sa kanyang mga mambabasa na mahal sila ng Diyos. Bakit po? Dahil sila'y mga kapatid kay Kristo na naranasan ang pag-ibig ng Diyos sa malalim na paraan. Hallelujah! Ang sinasabi talaga niya kapag natutukso kang sumuko sa panahon ng iyong problema, alalahanin kung gaano ka kamahal ng Diyos. Hallelujah! Sabi nga ni Charles Jr., no? SB Charles Jr. sa ganitong paraan, ang panganib ng di natubos na mga kasalanan ay hindi pananampalataya. Ang panganib ng tinubos na makasalanan ay ang maling paniniwala. Hallelujah! Sabi po dito ni HB Charles Jr., no, the peril of the unredeemed, no, the unredeemed, the peril of the unredeemed is unbelief, while the peril of the redeemed is misbelief, maling paniniwala. Yung bang mag-ingat po tayo sa maling paniniwala, na nagkakamali tayo ng paniniwala kapag nakalimutan natin kung ano ang halagang ibinayad ng Diyos upang iligtas tayo. Nakakalimutan natin, no, nagkakamali tayo ng paniniwala kapag nakalimutan natin natin ang malalim na hukay kung saan tayo iniligtas ng ating Panginoon. Nagkakamali tayo ng paniniwala kapag inaakusahan natin ng Diyos na pinagmamalupitan niya tayo. Wala po talagang lunas para sa maling paniniwala maliban sa pagpalit ng kasinungalingan sa katotohanan. Hallelujah! Kaya sa ganitong pangyayari, sa ganitong panahon, mga kapatid, ay kinakailangan po natin na alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Dahil sabi nga rito sa Hebreo 12, talatang 6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Imagine, mga kapatid,
Ganyan ang pag naalala ko tuloy si Mother Teresa nung siya'y dumalaw sa isang may sakit. At nagtatanong itong may sakit na ito, ang sabi niya, praise God, na bakit ganun ang nangyayari sa kanyang buhay. Bakit siya nagdurusa, bakit siya nagkaroon ng isang matinding sakit. Alam niyo, ang tugon sa kanya ni Mother Teresa, sabi niya, anak ko, sabi niya, lakasan mong yung loob sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos. Yan ay isang paraan ng pagmamahal ng Diyos. Sabi niya, tumugon siya kay Mother Teresa, napakasakit namang magmahal ng Diyos. Hallelujah. So yan po ay ipinapakita na alalahanin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kahit na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok at mga problema at kabagabagan ng ating mga buhay. Hallelujah. Kaya nga 'di ba, sabi po rito sa 1 John chapter 3 verse 1, pakinggan po ninyo. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama. Pakinggan po ninyo ito. Upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. So sabi rito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig. Anong klaseng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Anong uri ng pag-ibig ang kanyang ipinadadama sa atin na dapat nating alalahanin, mga kapatid, sa panahon na tayo ay dumadaan sa pagsubok? Ngayong umaga, kapatid, itong tatlong bagay na ito na ating tatalakayin ay iisa-isahin ko po at dito po muna tayo sa alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Pastor, anong klaseng pag-ibig ang dapat nating alalahanin? Ano ba ang pag-ibig na iniukol at ipinadama ng Diyos na karapat dapat po nating alalahanin sa panahon ng pagsubok? Unang-una po, ang pag-ibig na handang tumanggap ng hamon. Pag-ibig na talaga namang nakahanda na tanggapin ang anumang challenges sa buhay na pinagdadaanan niya. Sabi po ng Roma 8:35, dito natin hahanguin ito pong mga pag-ibig ng Diyos na ito. Sa Roma 8:35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan, pag-uusig ba o kagutuman, kahubaran o ang mga panganib o ang tabak? So dito maliwanag, sa pag-ibig na ito ay mayroon pong hamon. Kaya ba niya tayong paglayuin ng mga kapighatian, ng mga pagsubok, ng mga pagtitiis, ng mga kagutuman, kahubaran o panganib o maging kamatayan o tabak? Sinasabi po rito, mga kapatid, kaya ba nitong tayo ay paghiwalayin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos? So maliwanag po, mga kapatid, naroon ang challenge, naroon po ang hamon para sa atin. Ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano ay napapailalim sa panghihina ng kalooban at pagkabigo. Tulad ng lahat ng mga tao, ang pag-ibig ng Diyos ay gumagawa ng pagkakaiba sa pananaw, lakas at pagtitiis. Maaring tanggapin ng mga Kristiyano ang mga hamon sa buhay na may katiyakan na ang Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Sapagkat ang Diyos ang karunungan, Siya ang kapangyarihan, Siya ang pag-ibig. God is love. And the Bible says that there is no fear in God's perfect love, that God's perfect love casteth away fear. Ito yung nagpapawi
ng anumang alalahanin, ng anumang takot kapag ka inalala mo ang pag-ibig ng Diyos sa panahon ng iyong mga pagsubok. Mayroon pong hamon sa atin. Kailangan nating tanggapin, kailangan nating pagdaanan ang hamon na ito upang tayo ay magsilago sa ating pong mga buhay pananampalataya. Hallelujah! Praise the Lord! Okay, batiin po muna natin ang isang kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kay Chloe Abila, na anak po ni Sister Rose Abila. Praise God! Mamaya po hahandugan namin kayo ng awiting para po sa mga nagbe-birthday. At ganoon na rin po sa iba pong may mga kaarawan. Happy birthday po sa inyo. At ganoon din po kay Brother Lloyd Nebres, good morning, at kay Sister Aida Nebres. Praise God, purihin ang Diyos, at sa inyong mga kasama dyan, kina Adrian at Lloyda, at ganoon na rin sa inyong mga apo na sina Leiza at EJ. At good morning na rin po kay Sister Rose Tasipit, at ganoon din po sa iyong asawa na si Brother Romy Tasipit, purihin ang Diyos. So there is a challenge, when it comes to the love of God. Meron po tayong dapat na tanggaping hamon na dapat nating pagdaanan sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Praise God. So yan po, alalahanin natin kung ano yung challenge ng pag-ibig ng Diyos sa atin, yung hamon. Walang pwedeng maghiwalay sa atin, Praise God. Hindi ito pwede tayong paghiwalayin. Hindi ito makapipigil para tayo huminto sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. So, pag-ibig na handang tumanggap ng hamon. Ikalawang pag-ibig ay sabi rito sa Roma 8:36, sa talatang 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa katayan. So ano po ito? Isang klase ng pag-ibig na lumalaban. Marunong lumaban, ipinakikipaglaban, mga kapatid. Hallelujah! Sa kanyang paghahangad ng tagumpay, pinagsisikapan ni Satanas na bawasan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng paglilinlang sa atin. Kaya nga, di ba, ang bungad ni Santiago, huwag kayong padaya, dahil ito ang pangunahing gawain na ginagawa ni Satanas, ang mag-alinlangang tayo sa kanyang pag-ibig, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya dapat nating labanan ito, mga kapatid, Hallelujah! Dapat natin itong hadlangan. Praise God! Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nagdadala ng tagumpay sa laban ng tunggalian. Mayroon pong tunggalian, kumbaga, walang sino man ang mananaig sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman kumikilala ng pagkatalo. Palagi itong panalo, mga kapatid, ang kanyang pag-ibig. Ipinakipaglaban tayo ng Diyos. Ako at ikaw. Hanggang sa kamatayan, ang Diyos ay ipinakipaglaban ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang kanyang anak na si Kristo ay napako, nagdusa, naghirap at nagtiis sa krus ng Kalbaryo upang ipakipaglaban ang pagmamahal ng Ama sa sanlibutan sa bawat kanyang anak, sa bawat tao na nananahan sa mundong ito. Ganyan ipinakipaglaban ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Tayo po, mga kapatid, kaya ba natin ipakipaglaban ang pag-ibig natin sa Diyos? Baka naman sa kaunting pagsubok, nawalan lang tayo ng hapunan, hindi na natin maipakipaglaban ng Diyos. Praise God, naputulan lang tayo ng kuryente. Diba? Gaano natin ipinakikipaglaban ang ating pag-ibig sa Diyos? So dito ipinapaalala ni Santiago na sa panahon ng iyong pagsubok, dapat mong ipakipaglaban ang pag-ibig ng Diyos sa iyong kapatid. Sa pamamagitan ng iyong patuloy na pagpupunyagi na makatayo ng matatag sa gitna ng matinding pagsubok na iyong pinagdadaanan. Alalahanin mo
yung pag-ibig niya na nakipaglaban para sa iyong kaligtasan. Yan pa kaya na kaunting problema na pinagdadaanan mo ang hindi niya kayang ipakipaglaban? Sabi nga nang binasa po natin dito po sa banal na kasulatan, mga kapatid, na kung ang kanyang anak ay naibigay nga niya, naihandog nga niya, naipagkaloob niya, gasino pa ang mga mumunting bagay na kasunod nito. Hallelujah! So anong dahilan? Kaya nga sinasabi nito, huwag kayong padaya, mga minamahal. Kung kapatid, ipinapaalala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na handang tumanggap ng hamon, pag-ibig na handang ipakipaglaban, mga kapatid. At ikatlo, ano pong klaseng pag-ibig ang dapat alalahanin? Pag-ibig na nagtatagumpay. Gaya ng sinabi ko po sa inyo, mga kapatid, walang kinikilalang pagkabigo ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay palaging nagtatagumpay. So ito pong pag-ibig na nagtatagumpay ayon sa talatang 37 ng Roma 8, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umiibig. See? Ang mga Kristiyano ay madalas na napupunta sa pagkatalo, pagkabigo. Sa anong dahilan? Sapagkat sinusubukan nilang gawin ito sa kanilang sariling lakas. Mga kapatid, kapag ang problema, pagsubok at kabagabagan ay dumating, nabibigo silang ipagtanggol ito sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan ninyo, walang alam na pagkatalo ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nagtatagumpay. Kaya sinasabi rito, higit pa tayo sa mananagumpay. We are more than conqueror. We are the champion of the champion. Why is that, mga kapatid? Dahil hindi naman tayo ang nagdusa sa krus. Hindi naman tayo ang nagbuwis ng buhay. Pero tayo ang nakinabang sa tagumpay na ipinagkaloob, sa tagumpay na natamo ng ating Panginoong Jesucristo, at dahil sa tagumpay na yon ay minarapat niyang ibahagi ang tagumpay sa lahat ng sa Kanya ay sumasampalataya. Kaya binabanggit dito, higit pa tayo sa mananagumpay. At ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na dapat mong alalahanin, kailanman hindi ito kikilala ng pagkabigo at pagkatalo. At yan po ang nararanasan ng mga nagmamahal. Di ba? Yung mga nagmamahal, ipinakikipaglaban nila ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagmamahal. Hindi sila titigin, hindi sila hihinto. Dahil alam nila, ang pag-ibig nila ay hindi kailanman kikilala ng pagkatalo. Ganon din sa buhay natin, sa piling ng Diyos. Walang kinikilalang pagkabigo ang pag-ibig niya. Kapatid, huwag tayong susuko. Alalahanin mo lang kung paano nagtagumpay ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Amen? Ikaapat po, mga kapatid. Ikaapat na pag-ibig, o anong klaseng pag-ibig? Ito yung pag-ibig na mayroong pong kumpiyansa. Kumpiyansa. Confidence. Romans 8:38, anong sabi ni Pablo? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, walang pag-aalinlangan, naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan. Sa maliwanag, naniniwalang lubos na itong mga nabanggit na ito kailanman ay hindi makapaghihiwalay.
Hallelujah! Si Apostol Pablo ay may tiwala sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyang kaya nitong magtiis sa anumang sitwasyon. Kaya tayong lahat ay dapat na may kumpiyansa din sa pag-ibig ng Diyos. Ang ating Ama sa Langit ay naghayag ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ipinadama niya ang kanyang dakilang pag-ibig. Hallelujah. Kaya lubos tayong magtiwala, magkaroon tayo ng kumpiyansa. Alam niyo kung minsan yan po ang nakawawasak at nakasisira sa pagsasama at sa isang relasyong mag-asawa. Yung pong kawalan ng tiwala at kumpiyansa sa isa't isa. Pag yan ay napasukan na ng mga pagdududa, pag-aalinlangan, unti-unting nasisira at nawawasak. Kailangan po ang buong kumpiyansa sa pag-ibig. Kung nais nating maging matatag at matibay ang relasyon natin, kailangan po buo ang tiwala. At ito ang nais ipakita ni Pablo sa atin, mga kapatid. Yung pagtiwalaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Na dumadaan tayo sa mga pagsubok at sa mga kabigatan at mahihirap na sandali ng ating buhay, kailangang pagtiwalaan natin ang Diyos na hindi niya ito ipararanas sa atin nang tayo ay mapapahamak, kundi ginagawa ito ng Diyos upang ikaw at ako ay maging matatag at matibay at gaya ng ating mga binanggit doon po sa 13 kadahilanan kung bakit tayo pinadadaan ng Diyos doon. Pagtiwalaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi Kanya ipapahamak, kapatid. Kaya ipinahihintulot niya na ating itong pagdaanan, alam ng Diyos kaya natin ito. Alam niyang kaya mong magtagumpay, kapatid. Magtiwala ka lang. Magkaroon ka lang ng buong kumpiyansa sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Amen. Glory to God. Dahil kung hindi mo pagtitiwalaan ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka makakaahon. Kaya sa panahon ng pagsubok, sinasabi na Santiago, alalahanin natin ang kanyang pag-ibig. Kung paano niya tayo, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, kung paano tayo iniligtas, kung paano tayo tinubos, kung paano tayo pinatawad, kung paano tayo pinalaya ng Panginoon, yan ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Praise God. At ikalima, kapatid, hindi lang kumpiyansa, kundi pag-ibig na di nagbabago. Romans 8:39. Ano sabi dito? Kahit kataasan, kahit kababaan, kahit anong alinbang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon. Hindi makapaghihiwalay. Ibig sabihin, hindi magbabago ang pag-ibig natin. Andun yung constant love natin sa Panginoon. Hindi ito manlalamig, hindi ito huhupa, hindi ito magbabago. Praise God. Dahil ang mga tao ay gumagawa ng mga dahilan dahil sa kawalan ng pananampalataya, dito ang pag-ibig ng Diyos ay tinitiyak at siguradong palagi hindi nagbabago. Gaano man kamangha-mangha ang katiyakan na walang ganap na maaring pumagitna sa pagitan at pag-ibig ng Diyos, maliban kung tayo mismo ang papayag na merong mamamagitan sa pag-ibig natin sa Diyos. Hallelujah! Sino ba ang namamagitan sa inyo sa pag-ibig ninyo sa Diyos? Sino ba?
ang dapat maghiwalay sa atin? Yung bang mga pinagdadaanan nating mga problema at mga suliranin? Hallelujah! Praise God! Glory to God! Ang pag-ibig ng Diyos, sinasabi rito, hindi nagbabago yan, mga kapatid. Di ba nga sinabi ng isang awit, the steadfast love of the Lord never ceases? At higit sa lahat, ang kanyang pag-ibig ay palaging sariwa bawat umaga. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, ipinakikita rito ng Diyos kung ano ang dapat mong alalahanin sa gitna ng pinagdadaanan mong pagsubok. Alalahanin mo ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig, kapatid, na tumatanggap ng hamon, pag-ibig na lumalaban, pag-ibig na nagtatagumpay, pag-ibig na may kumpiyansa, at pag-ibig na hindi nagbabago. Gaano mo kamahal ang Diyos? Ang pagmamahal mo ba sa Diyos ay hindi nagbabago tulad ng pagmamahal niya sa atin? Praise God. Hallelujah. So tayo po ay nasa talatang 16 pa lang po ng 1 ng Santiago. Meron pa tayong dapat alalahanin. Ano pa ho yung dapat nating alalahanin? No, 3 bagay kasi yung ipinapaalala sa atin ni Santiago tungkol sa mga pagsubok kapag tayo dumadaan sa pagsubok. So, inuna na po natin, alalahanin ang pag-ibig ng Diyos. Mayroon po ikatlo, alalahanin ang kabutihan ng Diyos ayon sa talatang 17. At ayon sa talatang 18, alalahanin ang kanyang biyaya. Praise God. So, yan dalawang yan ang tatalakayan natin sa mga susunod na araw. No? Bukas po sa darating na Sabado. So, nandito lang po muna tayo sa alalahanin ang pag-ibig ng Diyos ayon sa talatang 16. Talatang 17 at 18, susunod po sa mga susunod na araw. So, samantala po, tayo po ay, praise God, ay tutungo po sa ating pong mga panalangin, sa ating pong mga prayer request. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. So, ating pong sasama sa panalangin ng ating mga kapatid. So, lalo na po yung mayroon pong kaarawan ngayong umagang ito. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Sa panalangin yung ating pong celebrant si Chloe Avila at ganoon din po si Rufino Costales, Rogelio Costales, Rowena Meriban, Mary Joy Mendoza, Sheila Arisa. Okay? Praise God. Ganoon din si Red Meriban, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel at Arian Costales, Morgan and Connor Meriman, Kit Mendoza, at ganoon na rin po si Marilyn Estoacto Foster, Romerico Tumlao, Yusdado Gutera, Zilda Rosales, Romelito Valdez, at si Sister Mir, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Andrea Aranda, Nordelisa Lopez, and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala family, at Lilibet Ramirez and family. Praise God. Brian De Viaje, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Conje, Lisa Benderico, at yung kanyang mga anak na ang kanilang pensyon ay parating na. Praise God. Hallelujah. Ernie Perez, Ronald Chan, George Chedoro, at Sister Remy Costales. Ganon din, sama natin sa ating panalangin yung pong mga negosyo at kumpanya ng ating mga kapatid, ang Skyhope GPS, Revlink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop, Criskit Enterprises, at ganoon din po ang architectural firm ni Architect Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily,
Pangilinan, car rental services ni Brother Lloyd at Brother Fred, at ganoon din po ang Bimbis Lutong Bahay, ang memorial, ano ba yung memorial plan ni Sister Providence Memorial plan ni Sister Ningneng Moreno Ragasa. Yan po ay ating pong idudulog at ilalapit sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon pong umaga muli kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Narinig po ninyo, Ama, ang mga pangalan na aking nabanggit. Panginoon Diyos, muli kami sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na tutugon at aabot sa lahat ng mga kahilingan ito. Inilalapit namin patuloy, O Diyos, unang sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan kay Chloe Avila, na siya po'y pagpalain ninyo ng marami pang taon at marami pang kalusugan. Bigyan niyo po siya, Panginoon Diyos, ng kaalaman, ng karunungan at pagpalain, Panginoon, sa lahat ng kanyang pangangailangan. At nawa, O Diyos, ay maging pagpapala niyo siya sa kanyang mga nagmamahal sa buhay niya, Panginoon Diyos. At ganoon din, Panginoon, aking po inilalapit sa iyo ang mga bansa na kung saan ay maraming kaso ng COVID-19, Panginoon. Patuloy niyo po silang alalayan, patuloy, O Diyos, na ingatan ang mamamayan ng Amerika, Australia at Canada, Panginoon, na kung saan ay tumataas ang antas ng COVID-19. Lord, kami nananalig at sumasampalataya sa iyong pag-ibig na handa mo kami ipakipaglaban sa kahit na ano pa mga pagsubok na aming pinagdadaanan. Kaya naman sa mga oras na ito, Ama, kayo po ang mag-ingat sa aming mga kapatiran na nasa bansang Canada na namamalagi at naninirahan doon, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mapakinsalang COVID-19, O God. Sawayin po ninyo, Panginoon, ang spirito ng virus na ito sa bansang Canada, sa bansang Amerika at bansang Australia, at maging sa buong mundo, Panginoon Diyos. O God, ngayong umagang ito, ang mga kapatid ko na aking pong binanggit sa kahilingan, Lord, may kanya-kanya silang kahilingan, may kanya-kanyang pangangailangan, hindi ko po batid at alam ang kanilang mga pangailangan, subalit ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nakababasa ng mga iniisip at nakakaalam ng mga nailalaman ng bawat puso. Ngayong umagang ito, Ama, aangkinin ko ang kagalingan ng mga taong ito na pinahihirapan ng mga cancer, Panginoon. Sa pangalan mo, O Diyos, sinasaway po namin ang lahat ng spirito ng cancer, anumang uri ito ng cancer, maaaring itong cancer sa baga, cancer sa kidney, cancer sa dugo, sa colon, sa utak, o anumang cancer ito, Panginoon, sa pangalan mo. Lord, lusawin po ninyo ang mga cancer cell na ito, mga bukol sa kanilang mga katawan. Inaangkin ko ang iyong mahimalang pagkilos sa buhay ng aming mga kapatid na ito. Ikaw ang aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, at sa iyo ay walang imposible. Maging ang aming mga kapatid, O Diyos, na pinahihirapan ng mga sakit sa kanilang mga katawan, mga ugat na nananakit, Lord, mga nagbabara sa bawat ugat, Panginoon, lusawin ninyo ang mga bara sa ugat, bara sa mga, Lord, sa mga puso, Panginoon Diyos. Lusawin niyo ito, hayaan po ninyong dumaloy ng malaya ang kanilang mga dugo, sa gayon makaranas sila ng kaginhawaan sa kanilang mga katawan. Maging ang aming mga kapatid na ang kanilang suliranin, Panginoon Diyos, ay sa kanilang mga mahal sa buhay na nais nilang makakilala sa iyo, O Diyos. Lord, hipuin mo po sila. Baguhin mo, mangusap ka sa kanilang pagabagin mo kanilang mga puso. Makilala kanila, Panginoon, sa pamamagitan ng programang ito, O God. Alam namin, O Diyos, na sila ay mahal mo, Panginoon Diyos. Kaya naman, ngayong umagang ito, inaangkin po namin ang kanilang mga kaligtasan sa pangalan ni Jesus. O God, ngayong umagang ito, pagpalain ninyo ang mga kapatid namin na may mga kabuhayan, may mga negosyo na pinagyayaman. O God, ikaw, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng maraming kliyente, mga kapatid namin, Panginoon, na nagsusumikap na maitawid ang kanilang mga pangangailangan pang-araw-araw. Itong mga negosyong ito, Panginoon, inaangkin ko na ikaw ang Diyos na magpapalago, magpapaunlad sa kabila ng maraming nagsasarang kumpanya, Panginoon. Subalit ang mga kumpanya ng iyong mga anak, ang mga negosyo ng iyong mga anak
ay patuloy mong pananatilihin sa kanilang pagyayamanin at pagpapalain, at gayon din po yung mga trabaho ng iyong mga anak, Panginoon Diyos, na pinagkalooban mo ng trabaho, nawa ito ay matutunan nilang pagyamanin at pangalagaan, maging mabuting katiwala ng lahat ng pagpapala na nagmumula sa iyo. So right now, O God, we declare, O God, financial breakthrough, financial blessings, financial stability sa lahat ng kanilang mga kabuhayan at trabaho. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. Nawa ang mga salita mo ay tumimo ng malalim sa aming mga puso at sa aming mga isipan. At sa panahon na kami ay dumadaan sa mga pagsubok at mga alalahanin at mga pagtukso, Panginoon Diyos, ay lagi namin naway maalala ang dakilang pag-ibig mo, Panginoon Diyos, na siyang makapagbibigay sa amin ng kapanatagan at tagumpay laban sa mga pagsubok. Salamat po, O God, ngayong umagang ito. Dinadakila at pinupuri ka namin, O Diyos. Oh, hallelujah. Praise God. Ingatan po ninyo ang aking mga in-laws na nasa ibang bansa, Panginoon Diyos, lalong-lalo na ang aking mahal na asawa, Panginoon, si Rochi Dalena, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa espiritu ng COVID-19 dahil araw-araw siya pumapasok, Panginoon. Ganun din po si Desmond, si Zaira, lahat po ng mga kapatid namin na nasa gitnang silangan, sina Sister Lisa Domingo, Arnel Alpon, Panginoon Diyos. Ganun din po, Ama, ang aming mga kapatid na sina ang pamilya Soribio, Jun Soribio, Mario Soribio at Marvin Soribio. Ganun din po si Mary Grace Somido Enriquez. Sila na mga nakatira sa mga gitnang silangan, si Leia Palomares, Panginoon, pagpalain niyo ng isang magandang trabaho sa kanyang bansang kinalalagyan. O God, ganun din po yung mga kapatid at pamilya ng mga kapatid namin na nasa bansang Canada, ang Quinto family, Ramirez family, De La Cruz family, Kahala family, Saluglala and family, praise God, Sopreteña family, Sister Leia Rosas, Santos family, Kalikdan family, Sister Nenia Tupas, at ganun din po ang aking pamangkin na si Christ Magdalena at ang kanyang asawa. O God, pagpalain niyo rin po si Brother Emil Dalipe ng Scotland, Nice Dominguez ng Israel, at ang mag-asawang Lopez ng Alaska, Panginoon Diyos. Salamat po, ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin, ang bawat isa ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, and Amen. ang pangalan mo. Praise the Lord, hallelujah, Amen. Glory to God. Good morning po kay Brother Lloyd Nebres, praise God, at ganoon din po kay Brother Rudy Palomares at Sister Lioby Palomares. Isang mapagpalang umaga po sa inyong sambayanan. Hallelujah. Glory to God. At gaya po ng ating naipangako, mga kapatid, ating pong handugan ng isang awitin ng ating kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday, Chloe Amita! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Isang mapagpalang umaga kay Sister Alice Dasar Durano at Brother Nap Durano at kay Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and a third one tonight. Good morning din kay Sister Levy Rafael at Brother Roel Rafael at kay ganoon na rin kay Kit at kay Eris na kanyang anak, ha? Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
mga kapatid na tumulong sa mga nasalanta ng bagyong Rolly at bagyong Ulysses, at ang mga pangalan po ng mga nagbibigay po ng tulong sa huling bahagi po ng ating pong pagkalap ng donasyon ay amin pong iahayag ang mga pangalan po ng mga nagbigay po ng kanilang mga tulong at handog. Praise God, hallelujah. Again, happy birthday kay Chloe Abela ng Pandi, Bulacan. Hallelujah. Last donation update, 17,000 as of today. Praise God. Dagdagan pa ito ni Lord, dadagdagan pa mga kapatid. Ano po, isama po ninyo sa panalangin na marami pa hong hipuin, no? Okay, shout out tayo sa ating mga nanonood, sa mga host, sa mga watch party kay Brian Solis, Brian Concepcion, William Latore, Lutgarda Bautista at Norma Ablas. At shoutout din po kay Pearly de la Cruz, Stella Carmen ng Lawag City, Alea Buenaluz, Gloria Bitog, Neil Francia Tama, Wensena, Danny Chong, Jerry Dison de la Rosa. Ganon din kay Chef Brazuela Bambalan, Maria Baluagan Ocohedo, Nanette Tupas, Evangeline Sabino, Emil Dalipe, Nice Dominguez, Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan Cleope. At ganoon na rin kay Boy Galang, Glenda Raquino, Lisel Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Ang buhay na kay Lupin. Kung gustong ipa-shout out, gustong pabati, i-comment na po ninyo. Pagpuan, pinalaya ni Jesus sa kasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos, laging forever ang kanyang awa. Sa presensya niya'y laging ay forever. Hindi kanya iiwan. Welcome, Brother Louie, welcome. So muli po, salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa akin sa loob po ng isang oras. Naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos sa ating pong buhay at sa buong maghapon ay samahan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang dakilang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas ay patuloy po nating maranasan sa buong maghapon na ito ng ating buhay, at ganoon din po ang kanyang banal na espiritu ay laging sumaatin upang tayo'y pagharian palagi ng kanyang kapayapaan. Mga kapatid, praise God, ating pong patuloy na paglingkuran ng ating Panginoon Diyos sa abot ng ating mga kakayanan, at sa pamamagitan nito ay makapagbibigay po tayo ng kaluwalhatian sa kanyang dakilang pangalan. Diyos ng aking forever. Sa buhay na ito ay wala. Sa sumaatin po ang kanyang dakilang pagliligtas at ang patuloy na pakikisama niyan, manatili po tayong malusog, manatili po tayong malakas, at manatili po tayong matatag at matibay sa gitna ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Lagi tayong lumapit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Good day to all of us. God bless you all. To God be all the glory. Hallelujah. Bye-bye. Tagal ko na sa problema'y humaharap para
lahat